Sa kwentong ito, pag-uusapan natin ang isang nakakalungkot na kaso ng karahasan sa loob ng tahanan, isang relasyon na nagsimula sa mga pangako, ngunit mabilis na nauwi sa pang-iinsulto at pananakit. 3 buwan matapos magpakasal, ipinakita ng asawa ang kanyang tunay na mukha. Ang mga palatandaan ng pagkontrol at pag-abuso ay nagsimulang lumitaw. Mapapatanong ka na lang kung talaga bang minahal ng salarin ang kanyang asawa sa umpisa pa lang ng kanilang relasyon. Ang isang relasyon na sana'y magtatagal ay napinsala ng karahasan at nauwi sa isang trahedya na nagdulot ng matinding sakit at kalungkutan sa pamilyang naiwan. Samahan ninyo ako at ating alamin ang isang kwentong krimen ng isang buhay na tinapos sa isang iglap, isang matinding babala kung gaano kabilis mawala ang seguridad at kaligayahan sa isang relasyon. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Fauzia Javed ay isang solong anak na isinilang sa Leeds, West Yorkshire, England, noong September 4, 1989. Ang kanyang mga magulang na sina Mohammed at Yasmin Javed ay second-generation British-Pakistanis. Kahit nag-iisang anak, lumaki siya sa isang mapagmahal na pamilya, kasama ang kanyang mga magulang, mga tiyuhin at tiyahin. Ayon sa isa niyang tiyuhin, mula pa noong 8 taong gulang si Fauzia, alam na niya na gusto niyang maging isang abogado paglaki niya. Nag-aral siya ng abogasya sa University of Sheffield, kumuha ng legal practice course sa York at Leeds, at nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya kagaya ng financial at legal companies bago siya naging paralegal sa Lyons Davidson Solicitors. Bilang bahagi ng kanyang propesyon, tumulong siya sa mga taong mula sa komunidad ng South Asian at may malaking puso sa pagtulong sa iba. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Fauzia ay mabait, mapagbigay at laging handang tumulong sa lahat. Noong August 2019, habang namimili ng bagong salamin kasama ang kanyang ina na si Yasmin, nakilala ni Fauzia si Kashif Anwar sa Vision Express. Siya ay nagtatrabaho bilang optical assistant sa isang eye clinic sa Leeds City Center, malapit sa bahay ni Fauzia. Ilang sandali matapos nilang magkita, sinabi ni Anwar kay Fauzia na siya ang tipo ng babaeng nais niyang pakasalan. Noong November 2019, 3 buwan matapos ang kanilang unang pagkikita, bumisita si Anwar kasama ang kanyang mga magulang sa bahay ng pamilya Javed. Ipinahayag niya ang kanyang intensyong pakasalan si Fauzia. Pagdating ng July 2020, wala pang 1 taon mula nang magkakilala sila, isinagawa ang kanilang engagement. Ikinasal naman sila sa isang Islamic ceremony noong December 25, 2020. Sa kabila ng magandang kasal, hindi kailanman nagustuhan ng pamilya ni Fauzia si Anwar. Pakiramdam nila ay mayabang ito. Ngunit dahil si Fauzia ang nagpasya, tinanggap na lamang nila ito at sinubukang suportahan siya. Isang katrabaho ni Fauzia ang nakaramdam ng kaba tungkol sa relasyon ng mag-asawa nang mapansin niyang madalas kumuha ng litrato si Fauzia tuwing wala siya sa piling ni Anwar na parang nagpapatunay kung nasaan siya at kung sino ang kasama niya. Ang unang pagkakataon na napagtanto ng ina niyang si Yasmin na may mali sa pagsasama ng kanyang anak at asawa nito ay nang paalalahanan ni Fauzia si Anwar na isuot ang kanyang seatbelt habang sumasakay sila sa kotse. Sa halip na sumunod, nagalit ito ng husto. Doon nagsimulang mag-alala si Yasmin para sa kanyang anak. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, naging mas mapangkontrol si Anwar kay Fauzia. Pinapatigil niya itong gumamit ng social media, at maging ang mga lalaking miyembro ng kanilang pamilya ay hinarangan sa cellphone ni Fauzia. Isang beses, habang natutulog si Fauzia, lihim na inilipat ni Anwar ang 12,000 British pound mula sa bank account ng asawa patungo sa sarili nitong account. 3 buwan matapos ang kanilang kasal, nawala ng malay si Fauzia matapos siyang bugbugin ni Anwar sa isang sementeryo.
Sa parehong panahon, tinakpan din niya ng unan ang mukha ni Fauzia at sinuntok ito sa ulo. Hindi nagtagal, nagsimula ng ipagtapat ni Fauzia sa kanyang ina ang pang-aabusong dinaranas niya. Sinabi rin niyang pinaplano na niyang iwan si Anwar, habang pilit niyang binabawi ang perang ninakaw nito sa kanya. Habang lihim na naghahanda si Fauzia na iwan ang mapang-abusong asawa, sinabi naman ni Anwar na hinding-hindi siya papayagang maghiwalay sila. Dagdag niyang pahayag, wala umanong nagdidiborsyo sa kanilang pamilya at kahit ano pa ang mangyari, kailangan nilang manatili bilang mag-asawa. Lubos na natakot si Yasmin na baka masaktan ang kanyang anak bago ito makalayo ng ligtas, kaya nag-isip siya ng paraan upang mapanatili ang kaligtasan ni Fauzia. Naisip niyang gumamit ng code message dahil alam niyang binabantayan ni Anwar ang mga tawag at text ng kanyang anak. Sinabi niya kay Fauzia na kung sakaling nasa panganib ito, dapat niyang i-text ang linyang ito. I like cream cakes. Upang agad niyang matawagan ang pulisya. Alam ni Yasmin na matalino, matatag, may pinag-aralan at mahusay magsalita ang kanyang anak. Ganap nang naunawaan ni Fauzia ang kontrol at pang-aabusong ginagawa sa kanya ng lalaking pinili niyang pakasalan at makasama habang buhay. Hindi nagustuhan ni Anwar ang pagiging malaya at matatag ni Fauzia dahil naapektuhan nito ang kontrol na nais niyang ipataw sa kanilang relasyon. Dahil dito, nagsimulang kumalap ng mga ebidensya si Fauzia laban kay Anwar at palihim niyang nire-record ang kanilang mga pag-uusap. Sa isa sa mga recording na kalaunan ay pinarinig sa korte. Maririnig si Anwar na sinasabi na sinira ni Fauzia ang kanyang buhay at kung tatapusin nito ang kanilang relasyon, sisirain niya rin ang buhay ng babae. Gusto rin ni Fauzia na magkaroon ng opisyal na ebidensya ng kanyang dinaranas na pang-aabuso, kaya 2 beses siyang pumunta sa pulis upang iulat ang mga ginagawa ni Anwar laban sa kanya. Gayunpaman, hiniling niyang huwag muna silang makialam sa oras na iyon at nais lamang niyang ma-record ang mga insidente. Ang pangalawang ulat na isinampa niya sa pulis ay naganap ilang araw bago tuluyang wakasan ni Anwar ang kanyang buhay. Noong September 2021, nakaplano na ni Fauzia ang kanyang pag-iwan kay Anwar. Noong panahong iyon, siya ay 17 linggong buntis. 1 buwan bago nito, na-ospital si Fauzia sa maagang bahagi ng kanyang pagbubuntis at doon ay narinig ng iba ang sinabi ni Anwar sa kanya. Sinabi niyang kung sakaling mamatay si Fauzia habang nanganganak, ayos lang sa kanya dahil magiging malaya na siya at umaasa siyang mamamatay ito habang isinisilang ang kanilang anak. Isang babaeng nasa katabing kama ni Fauzia ang nakarinig ng kanilang pag-uusap at kalaunan ay nagpatotoo sa lahat ng kanyang narinig sa korte. Paulit-ulit umanong tinawag ni Anwar si Fauzia ng masasakit na salita. Sinabi niyang hindi na sana niya ito pinakasalan at pinagsisisihan niya ang kanilang kasal. Habang umiiyak ang babae sa kanyang salaysay sa korte, sinabi niyang habang iniinsulto ni Anwar ang kanyang asawa, sinisisi pa nito si Fauzia sa paglabas ng kanyang masamang ugali. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sinikap ni Fauzia na maging maayos at walang gulong mangyari habang inihahanda niya ang kanyang pag-iwan kay Anwar. Pumayag siyang dumalo sa walima, isang tradisyonal na Islamic wedding reception pagkatapos maganap ang isang marriage ceremony. Ito ay dinadaluhan ng mga kapamilya at kaibigan. Ang pamilya ni Anwar ang naghanda nito. Sa halip na umalis agad, nagpasya siyang ipagpaliban ang kanyang plano. Matapos ang selebrasyon, sila ni Anwar ay pumunta sa Edinburgh para sa isang bakasyon. Hindi natuwa si Yasmin sa desisyong ito at ayaw niyang payagang pumunta ang kanyang anak sa Edinburgh. Gayunpaman, nanindigan si Fauzia at sinabing sa loob ng 5 araw babalik na siya ng tuluyan sa bahay ng kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanyang ina na babalik sila sa Sabado na siya ring ika-32 kaarawan niya. Balak niyang sabihin kay Anwar na pupunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang upang kunin ang mga regalo mula sa kanyang ina. Pagdating niya roon, hindi na siya aalis pa. Ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Fauzia na isakatuparan ang kanyang plano. Bago pa man siya makaalis, tuluyan ng winakasan ng kanyang abusadong asawa ang kanyang buhay. Noong Martes, August 31, 2021, nag-check-in sina Anwar at Fauzia sa room 108 sa Residence Inn. Nakatakda silang mag-check-out makalipas ang 4 na araw. Kinabukasan, nag-relax muna ang mag-asawa
hanggang bandang 10 ng umaga bago lumabas para mag-agahan at mag-shopping. Pagdating ng Huwebes, naglakad-lakad sila sa paligid at ang kanilang ruta ay naitala sa pamamagitan ng CCTV footage. Makikita silang naglalakad mula sa Asian Fusion Restaurant, kung saan sila nag-lunch, at kalaunan ay namataan sa Edinburgh Waverley Railway Station. Sa nasabing footage, makikitang magkalapit silang naglalakad at sa isang punto ay magkaakbay pa. Ayon sa isang kaibigan ni Fauzia, nais umano ni Anwar na puntahan ang Arthur's Seat habang nasa lungsod sila. Ang Arthur's Seat ay isang tanyag na burol sa Edinburgh, Scotland, na bahagi ng Holyrood Park. Isa itong dating bulkan na nagbibigay ng napakagandang tanawin ng lungsod at dinarayo ng mga turista. Nang sinabi ni Fauzia sa kanyang kaibigan ang planong pag-akyat sa burol ay makikita ang pag-alinlangan nito. Si Fauzia ay may takot sa matataas na lugar. Sa huli, pumayag din siyang puntahan ang Arthur's Seat, bandang 7:30 ng gabi na may layuning mapanood ang paglubog ng araw. Ngunit huli na ang kanilang pagdating dahil hindi nila naabutan ang sunset, kaya't nagdesisyon silang maglakad pabalik at huminto para kumuha ng selfie sa isang batong labasan bandang 8:30. Sa kasamaang palad, ang larawang ito na ang naging huling larawan ni Fauzia na buhay. Ilang sandali lang, itinulak ni Anwar ang kanyang asawang buntis sa gilid. Sa halip na kontakin ang emergency number ng Scotland, tinawagan ni Anwar ang kanyang ama. Pagkatapos ng tawag, si Anwar ay nilapitan ang unang taong kanyang nakita na si Dania Rafike, 24 years old, upang humingi ng tulong. Siya ay nagpapanik at sinabi na ang kanyang asawa ay nahulog at hindi niya ito mahanap. Dagdag niyang saad na nakapatay ang kanyang cellphone at humingi ng tulong upang tumawag ng ambulansya. Binaybay ni Dania ang Arthur's Seat kasama si Anwar upang tulungan siyang hanapin ang asawa nito. Nang makita ni Dania si Fauzia, napagtanto niyang ito ay malubhang na pinsala, ngunit nanatili siyang gising at nakakapagsalita pa kahit nahihirapan. Sa desperado nitong boses, nagtanong ito kay Dania kung magiging maayos ba siya at ang kanyang anak. Pinanatag niya ang loob nito na sinabing makakakuha sila ng tulong at paparating na ang mga emergency services. Nang sumigaw si Dania upang ipaalam kay Anwar na nakita na niya ang asawa nito, sinabi ni Fauzia na huwag hayaang lumapit si Anwar sa kanya dahil itinulak siya nito. Napansin niyang takot na takot ito. Gusto namang makasigurado ni Dania sa kanyang narinig kaya tinanong niya ulit ito kung itinulak ba siya. Inulit naman ni Fauzia ang kanyang naunang sagot. Mariin din niyang sinabi ulit na huwag hayaang lumapit si Anwar sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, 2 pulis ang lumapit sa kanila at agad napansin si Fauzia na umuungol sa sakit. Kitang-kita na siya ay nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Ngunit nanatili siyang may malay at nakakapagsalita. Tinanong siya ng pulis kung ano ang nangyari. Sa nanghihinang boses, sinabi ni Fauzia na kinuha ang kanyang cellphone, tsaka idinugtong na itinulak siya. Tinanong ulit siya kung sino ang nagtulak sa kanya at kung bakit. Walang pag-alinlangan na sinabi niya na ang kanyang asawa dahil sinabihan niya itong gusto na niyang tapusin ang lahat dahil sa pang-aabuso nito. Tinanong din siya kung nakipag-ugnayan na siya noon sa mga otoridad tungkol sa kanyang asawa na agad naman niyang kinumpirma na ginawa nga niya. Sinigurado naman ng naturang pulis na nasa kustodiya na ng kanyang mga kasamahan si Anwar na nagbigay naman ng konting kaginhawaan kay Fauzia. Lubos lang na nakakalungkot dahil habang nakahiga si Fauzia, may malay pa rin siya at pilit na nilalabanan na mabuhay. Paulit-ulit na tinatanong ang mga tao sa paligid kung maaari siyang bigyan ng tubig at kung mamamatay na ba siya at ang kanyang sanggol sa sinapupunan. Hindi nagtagal, dumating naman ang fire service upang tumulong na sagipin siya, ngunit biglang bumagsak ang kanyang kalagayan. Naging unresponsive siya at nagkaroon ng cardiac arrest, kaya agad siyang nirespondehan ng CPR ng medical team. Sa kasamaang palad, bandang 10:80 ng gabi, noong September 2, 2021, idineklarang patay si Fauzia. Kinagabihan ding iyon, inaresto si Anwar sa kasong pagpatay. Matapos siyang maaresto, tinanong ni Anwar ang mga pulis kung ilang taon ang maaaring ibigay sa kanya. Dagdag pa niyang tanong ay posible ba siyang makapagpiyansa. Dito mo makikita na wala siyang ibang iniisip kundi ang sarili lamang. Hindi man lang niya inalala ang kalagayan ng asawa sa puntong iyon.
Nagkaroon naman ng pagkakataon ng mag-usap sila ni Yasmin, ngunit galit ito sa kanya at tinawag siyang isang kasuklam-suklam at walang respetong tao. Sa isang nai-record na tawag, maririnig si Yasmin na sinasabi na walang matinong asawa ang magtatrato sa kanyang misis tulad ng ginawa niya. Nang lumabas ang resulta ng post-mortem exam, nakumpirma na namatay si Fauzia dahil sa mga komplikasyong dulot ng matinding pinsala mula sa pagbagsak. Makalipas ang ilang araw, kinasuhan si Anwar ng pagmamaltrato sa kanyang asawa habang nasa hotel sila noong September 1, isang araw bago ito namatay. Ayon sa mga saksi, nakita si Anwar na pinagbabantaan at minamaltrato ang kanyang buntis na asawa. Paulit-ulit niya itong sinigawan sa paraang maaaring magdulot ng matinding takot sa sinuman. Kinasuhan din siya ng pagpatay matapos niyang itulak si Fauzia mula sa burol. Kasabay ng pagkamatay ni Fauzia, namatay rin ang kanilang hindi pa naisilang na anak, kaya nagkaroon si Anwar ng pangalawang kaso ng pagpatay. Noong unang araw ng paglilitis ni Anwar, noong March 2023, itinanggi niya ang mga kaso laban sa kanya. Ang hurado, na binubuo ng 15 kalalakihan at kababaihan, ay narinig lahat ng mga ebidensya tungkol sa mga pagbabanta at pananakit na ginawa ni Anwar kay Fauzia. Iginiit naman ni Anwar na habang nasa Arthur's Seat sila, nadulas umano siya at aksidenteng nabangga ang kanyang asawa, dahilan upang mahulog ito mula sa batuhan at namatay. Ipinaliwanag niyang habang nasa ibaba sila ng tuktok, nawala siya sa balanse at di sinasadyang matulak si Fauzia. Narinig niyang sumigaw ito at binanggit ang paa nito bago tuluyang mahulog. Ayon sa depensa, nang sabihin ni Fauzia na tinulak siya. Maling pagkakaintindi lang ito dahil tinangka lamang siyang sagipin ni Anwar habang nadudulas siya. Sinabi rin ni Anwar na ang sumunod niyang narinig ay ang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ni Fauzia mula sa 50 talampakang taas mula sa kinatayuan niya. Narinig din ng hurado ang testimonya ni Yasmin Javed na nagsabing ang kanyang anak ay nasa isang marahas at mapang-abusong relasyon. Hindi niya malilimutan ang huling sinabi ng kanyang anak na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan araw-araw. Bago ito mamatay, ipinahayag ni Fauzia ang kanyang matinding takot para sa sarili at sa kanyang hindi pa naisisilang na anak. Sa kabila ng kanyang matinding pagdadalamhati, hindi niya matanggal sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Ibinunyag din ni Yasmin na hindi pa niya nababawi ang lahat ng gamit ni Fauzia. Ang iilan na nakuha niya ay pinaglaban pa niya ng husto dahil pilit itong itinatago ng pamilya ni Anwar. Sa paglilitis, pinarinig ang isang naitalang pag-uusap kung saan mariing sinabi ni Anwar kay Fauzia na wala itong makukuhang gamit mula sa kanilang bahay. Iginiit niyang lahat ng bagay doon ay pag-aari niya at hindi niya ito ibibigay. Isiniwalat din sa korte ang mga naitalang tawag sa cellphone sa pagitan ni Anwar at Fauzia upang maunawaan ang lawak ng pang-aabusong dinanas nito bago siya namatay. Noong umuwi si Fauzia sa bahay ng kanyang mga magulang para sa isang importanteng okasyon, pinilit siya ni Anwar na bumalik sa kanilang bahay. Maririnig sa tawag na galit niyang iniinsulto si Fauzia, tinawag itong pabigat sa buhay ng lahat, at sinabing mas mabuti pang mamatay ito o mawala sa kanyang buhay. Malayo ito sa tahimik na buhay na nais ni Fauzia, na gusto lamang makalaya mula sa isang asawang sobrang mapangkontrol. Naniniwala si Yasmin na pinatay ni Anwar ang kanyang anak dahil sa kanyang pagkontrol na nakabatay sa dangal, matinding selos at kawalan ng kapanatagan sa sarili. Ang honor-based abuse ay isang krimen o insidente na ginagawa upang protektahan o ipagtanggol ang dangal ng isang pamilya o komunidad. Binanggit ni Yasmin na madalas sabihin ni Anwar kay Fauzia na hindi ito maaaring makipaghiwalay sa kanya dahil sa kanilang pamilya at kailangang manatili sa kasal anuman ang mangyari. Ayon sa mga pulis mula sa Scotland na nagsagawa ng investigasyon, hindi sila nakakita ng ebidensya ng ganitong klaseng pang-aabuso. Sa halip, lumabas sa investigasyon na ang kaso ay may kinalaman sa domestic abuse at sa pilitang pagkontrol sa biktima. Noong April 6, 2023, hinatulan si Kashif Anwar ng 20 taong pagkakakulong bilang minimum na sentensya para sa pagpatay sa kanyang asawang si Fauzia Javed at sa hindi pa naisisilang nilang anak. Una niyang sinubukang iapila ang hatol, ngunit sa kalaunan, tuluyan niyang isinuko ang apila noong June 2023. Upang bigyang pugay ang alaala ni Fauzia,
itinatag ng kanyang mga magulang ang Fauziya Javed Foundation. Layunin ng organisasyong ito na magbigay ng suporta sa mga magulang ng mga biktima ng pagpatay. Alam nilang ang kanilang anak ay laging may malasakit sa iba at handang tumulong sa mga nangangailangan. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng foundation na ito, maipagpapatuloy ni Fauziya ang pagtulong sa iba kahit wala na siya. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.